natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Dumaan man ako sa ilog, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at minsan pa salamat. Bigyan po tayo ng pagkakataong muli na makapagbahagi ng salita ng Diyos, isang kagalakan, isa pong malaking pagpapala po ito na minsan pa tayo po ay magamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Lord, dakila ka o Diyos. Mabuti ka sa amin, sa bawat isa sa amin. Mapagmahal kang Diyos. Tunay nga po ang bawat isa sa amin ay patuloy na naririto, Panginoon, at bukas ang aming mga puso't isip. Tanggapin ang mga salita mo. Ikaw pong mangusap sa bawat isa sa amin. Bigbigay ng pangunawa, ng wisdom, Lord God. Open our spiritual ears and eyes to hear your voice. Speak to us in gentle whisper, O God. Ikaw po magpaliwanag sa amin, Panginoon. Hallelujah. Gayun din po ang inyong lingkod. Hinihiling ko po na ako po itago nyo sa inyong likuran, Panginoon. Maging mouthpiece lamang ninyo. At maging daluyan ng inyong mga salita, Panginoon, at pagpapala. Salamat po sa pagkakataong ito, sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba, sa matamis sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, halos karugtong lang po ito ng mga nakaraang kong nasabi sa inyo nung nakaraan. So, ang ganda kasi nabigyan po ulit tayo ng pagkakataon ngayon na magbahagi ng salita ng salita niya. So, sabi nga po rito ng ating title, huwag kang matakot. Amen? Be afraid not in English. So, napagbilinan po tayo na okay, gamitin ang ating wikang Pilipino. So, napakaganda naman po na talagang
sa bawat ilalabas ng ating mga salita ay magagamit natin yung mother tongue natin, yung sarili nating wika. Amen. So, nag-aaral po ako ng maigi para magkaunawaan tayo. Okay, maunawaan at hindi masyadong mabilis. Amen. So, paano tutugon ang mga Kristiyano sa oras ng kapighatian? Kasi ang title po ng aking topic for today ay "Huwag kang matakot." Amen? Sabi ng John 16:33, sige po, "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Amen. Hallelujah. So, alam na alam po ng Diyos kung ano pala ang kailangan natin sa ating mga buhay, ano? Sabi niyang gano'n dito, "Huwag kang matakot." Iyon po ang paalala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Amen. So, sabi sa English, ang takot o fear, yan, sa English, ay nangangahulugan daw na false evidence appearing real. Amen. So, ito po, o sa Tagalog, o maling ebidensya na nag-aanyong totoo. So, nais ipagdiinan sa atin ng kaaway maliwanag na ang sitwasyon natin ngayon ay patunay na hindi bubuti at mananatili ka sa di magandang sitwasyon. Pero, alam niyo po ba taliwas ang sinasabi ng Bible? Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon natin ngayon, kayang baguhin yan ni Lord. Walang imposible yan sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, alam niyo po ba laging gano'n ang salita ng ating Panginoon, ano? Laging kabaliktaran. Lagi tayong pinaniniwala ni Satanas. Ako po, I believe. And also, the Bible speaks for itself as well, na ang takot ay hindi po galing sa Diyos. Ito po ay galing sa sino po ba ang nagbibigay ng fear sa atin. Amen? So, kinakailangan ma-distinguish natin 'yun at ma-acknowledge natin kung kanino galing yung takot. So, later on malalaman natin kung bakit kabaliktaran ng tinuturo sa atin ng Biblia. Bakit huwag tayong matakot. Amen? Pinaalalahanan din tayo, sabi sa Isaiah 41:13 ng ganito, "Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Wala kang dapat ikabahala anuman ang sitwasyon, manalig ka lang sa Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo. Amen, sabi po ng Romans 8:28. Ganito naman ang sinasabi ng Isaiah 43:1-3. "Ito ang sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita." Isaiah 43:1-3, "Ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas." Lagi po nating sambitin yon ng malakas, ang mga salitang yun, lalo na kapag tayo po ay nag-iisa. Bakit? Ipamukha natin sa kaaway na wala kang intensyon na mamuhay sa takot at pagdurusa. Amen? Sabi ng 1 John 4:18, 'di ba? "Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa." Hallelujah. Yun po yung ang daming encouragement ng salita ng Diyos para sa ating lahat, 'di ba? Huwag kang matakot. Papaano nga ba tayo tutugon sa mga gano'ng sitwasyon lalo na kapag nakikita na natin sa mga nangyayari na kabaliktaran sa mga kumbaga ito yung sinabi sa atin pero iba yung nangyayari. Amen? Hallelujah. So, paano tayo magreresponde bilang Kristiyano?
minsan nauuna yung taranta, 'no? Nauuna na mataranta tayo sa mga sitwasyon. Kasi we are not supposed to do that. Why? Ang sabi po ng James 4:14, kayo ngang, why you do not even know what will happen tomorrow, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Amen. Sa Tagalog, Santiago 4:14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Anong inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Kung alam po natin yun, usually ganito yung nangyayari eh. I have that experience. So, hindi ko naman po isi-share ko lang that minsan kapag hindi mo alam na may sakit ka, 'di ba? Parang wala lang sa'yo, hindi ka takot, 'di mo alam. Pero nung nalaman mo na meron kang sakit, sa'kin po kasi nangyari 'yun. So, nandun na yung verdict. Nakita nung annual physical exam na meron akong ganitong, sakit. So, pinangalanan ng doktor yung sakit. So, sabi ko, nung hindi ko pa alam na ganito yung sitwasyon ko, okey pa. Pero nung nalaman ko, dun nag-start, nag-sink in sa utak ko na, wow, eto pala yun. So, ganito pala yun. So, parang nag-creep in sa'kin na, ah, parang, hindi ka na nakakatulog, kakaisip mo. Nung hindi mo alam nakakatulog ka ng mahimbing, eh, pero mula nung nalaman mo parang, wow, 'di po ba? So, kung alam din natin kung kailan tayong mawawala dito sa mundo, ano po ba yung gagawin natin? Amen? Ano po ba yung mga bagay na dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin kung alam natin kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo? Amen? So, 'wag kang matakot. Sabi ng Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Minsan pa muli ini-encourage tayo sa Romans na tayo po, we are not from this world. Although we are in this world, na tayo ay nandito sa mundong ito, pero pero hindi po ito yung talagang bahay natin. Ito yung pansamantalang tahanan muna natin, pero hindi po tayo taga dito talaga. Kung iyon ang feeling natin, alam ko hindi tayo matatakot, eh. Hindi po tayo matatakot kasi yun ang encouragement sa atin na ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, 'di ba? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago. Iyan ang isa sa mga response natin dapat. Hindi naman pinapangako ng ating Panginoon na pain-free na dito sa mundong ibabaw. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya kanina dito, "Sinabi ko sa inyo ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin," sabi niya sa 1:16-33, na sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun po yung encouragement sa atin ng ating Panginoong Hesus nung kinakausap niya yung mga disciples niya that time, na although dadanas tayo ng kapighatian dito, pero kasama natin siya habang habang tayo dumaranas. Hindi niya sinabing, "O sige anak, tatanggalin ko na yang mga kapighatian na yan, yung mga problema at suliranin na yan, yung mga bagyo natin na yan na dumaraan sa buhay natin." Pero hindi yun ang sinabi ng Lord, eh, sa atin. Hindi yun ang encouragement sa atin ng ating Panginoong Hesus, kundi tayo po ay kasama niya. Kasama niya tayo habang dumadaan tayo sa mga bagyo, unos ng ating mga buhay. Amen. Napakalaking, pagpapala po nun, hallelujah, na tayo ay kasama ng ating Panginoong Hesus.
Amen. Ano pa ang sabi niya rito sa Isaiah 54:4, "Huwag kang matakot," sabi ng Diyos, "sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda, sapagkat ang lumalang sa'yo ang magiging asawa mo. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan." So sa mga pinanghihinaan ng loob, ito rin ang sinasabi at encouragement ng Isaiah 35:4. Ito ang sasabihin sa mga pinanghihinaan ng loob, "Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway." Amen? So sabi niya rito, kapag nangusap ang Diyos sa atin at nagsabing huwag kang matakot, hindi niya iniutos na huwag kang matakot per se. Okay? Ang ibig niya pong sabihin nito ay 'pag nakaramdam ka ng takot o kung binibigyan ka ni Satanas ng takot sa puso mo, huwag kang panghihinaan ng loob. Sa halip, buong tapang mo itong harapin kahit meron kang kaba sa dibdib. So, matagal na panahon na namumuhay na may pagkabalisa, pakiramdam mo naduduwag kapag umaatake yung mga takot na 'yan. Subalit natututunan natin itong harapin at napagtatagumpayan. Amen. Salamat po sa Diyos. Ano po yung sinasabi ng Biblia? Amen. Nung time nung panahon sa Kings 19:3-5, si Elijah po, there are a lot of reasons kung bakit merong thoughts sa buhay natin kung bakit tayo natatakot. Sometimes, 'di ba, yun kasi yung naririnig mo mula pagkabata eh. Tinatakot ka. Alam mo, masama rin minsan na nasasabi natin, o sige, may multo dyan. Or lagi ko kasing panakot din yun minsan eh, no? Sorry Lord, pero 'di ba? Hindi natin namamalayan na nai-instill natin dun sa isip nung bata pa, yung mga murang edad na nag nag nagbibigay tayo ng ikakatakot niya, 'di ba? Sometimes yung bata afraid of darkness, why? Kasi lagi mong tinatakot na, "Uy, may ganito diyan, may ganyan, may lalabas diyan." Para lang hindi sila maging makulit, para lang hindi sila magpasaway. Pero mali po yung ginagawa natin yun kasi nga bata pa lang ini-instill na nating yung hindi dapat katakutan, ginagawa nating katatakutan o 'di ba lagi nating pinapanakot, "Oh, may pulis diyan." So, sa authority lagi na rin siyang natatakot kasi yun yung binibigay natin sa kanya na kumbaga sinasample natin. So, maliit pa lang parang ini-instill na sa utak natin na eto ganito, ganyan, matakot ka, matakot ka, matakot ka sa sitwasyon, sa halip na lumaban. Yun din po yung isa sa sinasabi ko nung nakaraan na karugtong ng sinasabi ko last time na ano ba yung magiging response mo sa katawan mo? I mean, flight or fight. Ang ibig sabihin ng flight or fight, 'di ba, eto yung halimbawa pagka may sunog. 'Di ba pansinin niyo po kapagka may nasusunog kasi dati nung parang that was 10 or 15 years ago, nagtitinda kami no'n dito sa may sa bahay namin before that, sari-sari store. Tapos meron kaming parang maliit na tangke no'n, eh, naiwan nung kasama namin sa bahay na bukas siya. So, paputok na siya. Kumbaga ano, sumingaw yung gas. So, ang tendency siyempre sasabog na po 'yun, 'di ba? Alam niyo po ba kung anong ginawa ko nun? So, hindi ko alam pero nabuhat kong dalawa, yung isa si Brian, maliit pa si Brian nun, tapos yung pamangkin kong isa, dalawa sila binitbit ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, ang bigat nung dalawang 'yun, isang babae, isang lalaki, isang pamangkin ko tsaka si Brian, natutulog sila nun kasi alam ko, yun yung response ng katawan mo, eh, 'di ba natataranta ka, natakot ka, so yun yung unang-una yung fight or flight, kung lalaban ka ba o tatakbo ka. Yun yung stress, I mean yun yung response ng katawan mo dun sa isang sitwasyon. So kapag nakakita ka ng sunog, 'di ba, pansinin mo yung ref mabubuhat mo, eh, ng hindi mo alam. Tapos pagdating dun sa labas saka mo na lang, "Ha, nagawa ko yun?"
'di ba? So yun. Yun kasi yun yung, di nilalagay sa mga isip natin na ano ba, lalaban ka ba rito o hindi o tatakbo ka, yun po. So eto rin po, maraming tinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Si Elijah nung mga panahon na yun sabi sa Kings 19:3-5, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Amen? I have had enough, Lord, sabi niya doon. Take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. So, kasi po nung mga panahon na yung ultimately, saan po nakita ni Elijah, grabe ang takot niya ng mga panahon na yon. Bakit? Kasi hinahabol siya ni Jezebel. Si Jezebel, papatayin siya. Dahil ang ginawa ni Elijah is lahat nung, hindi kasi siya nagbabow dun sa gods na meron sila Jezebel nung time na yon. Yung asawa niyang hari. Silang dalawa yun eh. So, ang ginawa niya is, pinagsisira niya, pinagtatapon, pinagdudurog niya yung mga estatwa, yung mga gods na sinasamba nila. Kaya siya hinahabol ni Jezebel at talagang papatayin siya. So for the first time, si Elijah natakot sa buhay niya. Ano ginawa niya? Elijah left his servant and traveled alone for the entire life. Ano ba yung makukuha natin dito? Sabi po kapag ka nakaramdam ka ng takot, once na naramdaman mo yan sa buhay mo, wag na wag kang pupunta sa isang sulok or sa isang lugar mag-isa. Which is yun yung ginawa ni Elijah. Bakit? Doon na papasok ang kaaway. Doon niya nasasabihin lahat kung ano ang dapat at hindi mo. Amen? Kasi kapag nagsusolo ka tapos madilim yung lugar, kung ano-ano na pumapasok sa isip mo, 'di ba? So yun, ang ginawa niya doon, so isang kabilin-bilinan sa atin ng Biblia, don't live in isolation. Sabi rito, God is our healer and provider. So the reason, kung ano nga pong reason kung bakit nandun si Elijah, dahil nga natatakot siya para sa buhay niya, 'di ba? And after noon, anong ginawa po ng ating Panginoong Diyos? Nanalangin siya, hindi ba? Nanalangin siya na sabi niya, kasi ang tagal niya dun sa ilang. Anong pagkain niya? Wala, 'di ba? Pero ang Panginoon Diyos ay nag-provide para sa kanya. So remember that God is close to each and every one of us. Sa panahon na tayo ay natatakot, ganun din po sa panahon na yon para kay Elijah, na meron po tayong tulong galing po sa ating Panginoon. Wala po siyang ibang inasahan. Paano siya kakain doon? Nagpadala po ng, sino pong pinadala ng Diyos ng mga panahon na yon? Once Elijah woke up and was strengthened by God, he experienced a number of natural phenomena. Okay? God provided in his lowest point. So, ang nagpalakas sa kanya ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Hari 19:3-5, ayan po yon sa Tagalog. Okay. So, ito po yung mga nais ng Diyos. Hindi po ako nagsabi nito. Nais ng ating Panginoon na tayo, unang-una ay mabuhay sa pananampalataya at hindi sa takot. Patuloy po ang Diyos na nagbibilin sa atin. Sabi niya sa mga taga-Korinto 5:6-9, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. So iyon lamang po ang ating pagpapatunay na tayo po bilang Kristiyano, makakalaban tayo sa anumang takot na nangyayari, sa anumang bagyo sa ating buhay, sa anumang mga suliranin na yan, kapag meron tayong pananampalataya sa Diyos. Amen? So ang salita ng Diyos ay makagagapi sa kaaway. At kung alam mo ang mga salita ng Diyos, malalaman mo rin ang mga kasinungalingan ng demonyo. So dapat yun po yung panghawakan natin. Kapag dinadaig tayo ng takot, ulit-ulitin lang po nating sambitin. At
manalig tayo sa ating Panginoon, hallelujah, na siya lamang at wala ng ibang makakapagligtas sa atin. So muli po tayo pinaalalahanan na yung ating pananampalataya pagdating ng panahon na kailangang-kailangan natin siyang, kumbaga, i-activate natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Iyan yung mga panahon na dapat nabubuhay tayo sa faith at hindi sa takot. Maraming maraming marami kasing way, 'di ba, para tayo matakot. Ang bilis ng mga pangyayari ngayon. Alam mo na kung ano nangyayari sa every parts of the world. So, sabi nga po, iba ang ini-inform mo lang ang sarili mo o tinatakot mo na ang sarili mo. So, it's a two different thing. So, saan ka? So, we need to choose first. Kung information lang ang gusto mo, pwedeng saglit ka lang manood ng balita. Pero kasi sa ngayon talagang ang dami mo ng magagather na, I mean, ako po, kahit ako hindi nililimit ko yung panonood ng news kasi hindi gano'n nakagaganda yung balita, eh. Hindi good news lagi ang masasagap mo, eh. Sa umaga talaga importante talaga makapanalangin tayo muna bago tayo humarap dun sa mundo. Alam mo, ako po talagang very touched at talagang tuwang-tuwa po ako. Bakit? Kasi parang pangatlo ko palang beses na nakakasama dito sa prayer and discipleship ng grupo natin. So, nakita ko kung papaano po marubdob ang pananalangin ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga kasama dun sa GC. Talaga pong you founded yourself sa pananalangin, you devote yourself sa pananalangin, which is yun din naman po talaga ang tatak ng isang Kristiyano at tatak ng isang simbahan na kung saan inuuna ang pananalangin. Kasi sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, di ba? My house should be a house of prayer. So yun po yung napakagandang nangyayari kasi tingnan mo po ngayon kung ano nangyayari, 'di ba? Talagang napapatatag po natin ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pananalangin. So ino-open natin yung umaga natin sa pagpe-pray and discipleship, tapos kino-close din po natin. So biruin mo 7 AM to 7 PM. Napakalaki pong ah matter niyan. Kumbaga napakalaking tulong po niyan. Hindi po napakalaking tulong kundi pinakaimportante na ang isang church, na ang isang nanay, isang tatay, isang anak, lahat po ay idinudulog natin sa panalangin lahat. Amen. Praise God. Papuri po sa Panginoon. Sabi po kapag dinadaig na tayo ng takot, ulit-ulitin lang natin bigkasin 'to, ang awit 23 bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya sa Diyos at sa kanyang probisyon. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw aking kaagapay. Ang tulad mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ko ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang buhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh. Mananahan, hallelujah. So, we live by faith, not in fear. Hallelujah. Pangalawa, tayo po ay nagsasakripisyo at hindi makasarili. Sabi ng Philippians 2:1-18, sige po sa Tagalog, taga Pilipos 2:1-18, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo ay magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isang pag-ibig na magkakaisa ng akal at isa lamang ang pag-iisip. Na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakakampi-kampi o pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ang bawat isang ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Hallelujah. Amen. Sinasabi at binibilin lang po sa atin ng
ng ating Panginoong Hesus na pagdating ng panahon ng delubyo, panahon ng ganitong kagaya ng nadaanan nating pandemic, amen, kararaan lang natin diyan. Nagsasakripisyo tayo at hindi po makasarili. Ano po ibig sabihin nito? Nakita ko po yung effort ng bawat churches dito nung mga panahon na yon, 'di ba? Amen. Na sa panahon ng kawalan lalong sumasagana ang mga kapatiran. Bakit? Kasi nagbibigay po sila. So, iniipon nila yung lahat ng makakayanan nila and then ibinibigay din sa kapwa or sa mga kapatiran. Amen. Hindi po tayo nagsasakripisyo para lang sa sarili natin, kundi nagsasakripisyo po tayo para po sa ating kapwa. Makikita po ang pagdadamayan, ang pagkakaisa pagdating po ng panahon ng disaster. Amen. So, sabi nga, ang unang-unang tutulong sa'yo, walang iba kundi yung kapitbahay mo eh. Amen. So kung yung kapitbahay mo na yun, eh nagawa natin ng maganda at tayo ay may magandang pakikisama at kilala tayo ng maganda at mabuti, pagdating po ng pagkakataon na meron at hinding-hindi naman mawawala yun, sila rin po ang unang-unang tutulong sa atin. Kaya very good ang church natin pagdating sa ganyan. Amen, hallelujah. Na nakikita na tayo ay nagtutulungan. Kasi isang tatak yun na tayo ay tunay na mga Kristiyano. Tayo po ay naninindigan sa pagkakaisa. Amen? Hallelujah. So, tayo ay nagsasakripisyo at hindi makasarili. Amen po. Hindi po tayo kinakailangang, sabi nga kapag panahon na kinakailangan ng kapatid natin ng tulong or kung sino man na alam natin, kung alam mo naman, lalo na't Kristiyano ka at alam mo namang nangangailangan, kailangan nating ibigay yon. Lalo na kapag ang Holy Spirit na nagko-convict sa atin na tulungan na 'to, tulungan po natin. Kasi isa po 'yan sa tatak ng pagiging Kristiyano. Isa rin 'yan sa inaasahan natin yung provision galing sa Kanya. Minsan nacha-challenge tayo 'di ba, lalo na sa pagbibigay, pagdating ng tithes and offering, hallelujah. Sabihin, ito na nga lang yung last, eh, hindi ko na alam kung kailan. Pero ako po lagi po akong nasusubok sa ganyan. Sabi nga subukan 'di ba, sabi sa Malakyas na subukan mo ako dito. Test me, pero malalaman natin kung gaano magbalik ang ating Panginoon kapag ginawa natin 'yon at sinabi niya. Kapag sinabi niya mangyayari. Amen. Hallelujah. So paniwalaan po natin. Ang dami na nagpapatotoo, nagpapatunay na yung last money nila, yun na yung talagang pagdating ng kinabukasan magugutom na or wala ng kakainin, ito na yung last, pero ibinigay pa sa kapatid or ibinigay pa dun sa nangangailangan or ibinigay pa sa simbahan. Alam niyo po, hindi po nagkukulang at sapat at higit pa ang Diyos kapag nagpala. Minsan siksik, liglig at talagang umaapaw. Hallelujah. Isang malaking patunay po. Ang dami nating mga kapatiran na talagang nagpatuloy lang sa Panginoon pero talaga namang pinaunlad ng husto. Hallelujah. Pangatlo, paano po natin malalaman na hindi tayo matatakot? Yun ang sabi at ang pagpapalakas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pinagliliwanag natin ang ilawan at hindi itinatago. Amen? Matthew 5:14-16 sabi dito, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Okay, sa Tagalog, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kapag po pinag-iilaw natin yung ilaw natin, minsan kasi tayo po ang nakikitang Bible ng ating
Kasi minsan or kadalasan kapag hindi nakakakilala sa Diyos, hindi po nakakabasa yan ng Bible, 'di po ba? Or tayo din galing tayo sa gano'n before, minsan ang nakikita natin is yung tao, hindi naman po talaga mawawala yon ang tao tumitingin sa tao. Minsan kadalasan ang nakikita sa atin "Uy, nagbabasa ng Bible 'yan, may halo 'yan dito." Amen? Yun po minsan kadalasan ang nakikita sa atin ng tao, eh. Ang tao madalas tumingin sa tao. So minsan, nakikita nila, "Wow, dapat pag-ilawin po natin." Kasi ngayon higit sa kanino man, ngayong panahon na 'to, this is the right time na kung buo ang pamilya mo, itatag mo ang pamilya mo at makikita ng tao kung anong meron sa pamilyang ito na mapanalanginin, na laging nagsisimba, na anong meron? Kasi po minsan naku-curious sila, eh. Sabi, "Bakit gano'n? Anong meron sa pamilya mo? Bakit alam mo kakaiba, merong kakaiba sa inyo." Amen? 'Di ba sila na po yung minsan nagsasabi niyan sa atin na, "Wow, um, sa trabaho lagi mo yang maririnig, napakahalaga ng pagsisimba ng Sunday, bakit importante 'yan sa inyo?" Nakikita nila 'yan kasi sometimes sa work 'di ba kahit Sunday merong, trabaho. Saturday, Sunday merong trabaho, hindi 'yan pahinga. Pero sa'tin, Sunday is the most busy day of all sa Christian family, sa Christian community, sa Christian church. Yung Sunday is the most busy day of all. Kasi ito po yung time na tayo ay sumasamba. Minsan buong araw tayong nasa church or, sa umaga, sa hapon nagpupunta tayo, buong araw, yun. Nakikita po 'yun ng mga tao at nakikita nila, anong kakaiba? Merong kakaiba sa inyo. You know what, because hindi natin kasi kaya, eh. Hindi natin po kayang maging mabait sa sarili lang natin. Hindi natin kaya 'yung gawin. Ito po ang sabi, "Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang salita ng Diyos patungkol sa pagiging matuwid kay Kristo." So sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:21, "Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos." Amen? Si Jesus, wala siyang kasalanan, pero dahil nga sa mga kasalanan natin, siya po yung inilagay dun sa cross para sa atin. So, yun ang nakikita na sa atin ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos Amang nasa langit. Hindi na po nakikita yung mga kasalanan natin before. Amen? Ganito rin ang isinasaad ng awit 48:10 na ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig, ang dakilay ikaw at kung mamamahala ay makatarungan. So nakaunat ang mapagpalang kamay ng Diyos sa'yo. Tinitiyak po yun ni Apostol Pablo na kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So 1 Corinthians 1:8 po yan. Sinabi po yan ni Pablo na gagawin niya tayong matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig sabihin po nun, ikaw ay nasa tamang kalalagayan na sa harap ng Diyos at yan ang nais ng Diyos para sa'yo. Handa ka niyang ipakipaglaban sa mga kasinungalingan ng dyablo. So, sino po ba yung accuser of brethren na sinasabi dun sa Revelation 12:10? 'Di po ba? Ang nag-a-accuse ay walang iba kundi si Satanas. Yung pinapaalala niya ba lagi? So, isa po yun sa dapat nating matutunan bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na kung tunay kang nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ikaw ay pinawalang sala na. So tayo ay isang bagong nilalang na. Sabi po yun ni Hesukristo nung nagsermon siya dun sa bundok sa kanyang mga tagasunod, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen? So, ayon sa Panginoong Hesus, ang isang born again ay may karapatang mamuhay na taglay ang mga pabor ng Diyos. Ang buhay na may kagalakan, ito po ay regalong kaloob niya sa kanyang mga anak. Marahil pilit pong ginagawang matuwid
Minsan ang hirap 'no, gagawin nating matuwid ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Subalit iba po ang kaparaanan ng Diyos. Mahirap, mahirap 'di po ba? Ang hirap gawin. Papaano mo gagawing matino ang sarili mo, babalik ka rin. Ang dami ng promises na ginawa pero hindi pa rin natin kayang baguhin ang mga sarili natin. So ang pagiging matuwid, tulad po ng kaligtasan, ito ay hindi ginagawa, not on our own works and mights. Ito po ay kalooban ng Diyos. Kaya wag nating piliting makamit ito dahil ito'y sadyang ibinibigay po ng Diyos. Manalig lang po tayo na sa Kanya, na galing po sa Kanya, ito ipagkakaloob niya sa atin. Sabi po ng awit 55:22, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen? So kapag tayo po ay umaasa sa habag at tulong lamang ng ating Panginoon, makikita natin unti-unti binabago tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi man po abrupt, hindi po madali, proseso po ang pagbabago. Sabi nga, lagi ko naririnig, para to sa asawa ko para to sa kapatid ko, para to sa... Ako po ganyan, lagi ako nagtuturo dati. Pero ako po pala yung kino-correct ng Lord. Sa akin po pala yung mga salita na yon. Amen? So, kapag nasa church or pag nasa gawain po tayo, 'di ba? Usually ang lagi nating naiisip, "Uy, para 'yan sa kanya, para sana nandito siya." Pero alam niyo po ba walang aksidente sa Panginoon. Lagi pong ang timeline po ng Panginoon, siya po lagi ang final verdict is the word of God. Yung oras niya po ang laging nasusunod. Hindi po magkaiba po ang timeline natin sa timeline ng ating Panginoong Hesus. So, wala pong aksidente, kundi lahat ay nakatala sa Panginoong Hesus. Amen? So, sa makatuwid, ang ibig sabihin po ng ating Diyos, tinanggap na natin ang pagiging matuwid dahil sa pananampalataya natin at hindi dahil sa gawa. Naging matuwid tayo sa harap ng Diyos nang tinanggap natin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang desisyonan kung tayo matuwid o hindi sa kanyang paningin, at yan ay dahil sa banal na dugo ng ating Diyos. So sa kabuuan, sabi po ng Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, dahil lamang po yan sa mapagpalang habag ng ating Panginoon, kaya po tayo nakakatayo. Wala ni isa man po sa atin ang karapat-dapat. Kahit ako, kahit sinong pastor ang tumayo. Pero kapag hihintayin pa po natin bumait ang tao, darating na po kasi si Lord. Kailangan na po nating, kumbaga, kailangan na nating paspasan Kung nagdo-double time ang kaaway, kinakailangan na rin po nating kung kinakailangan mga mag-triple time na tayo. So, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay patuloy niyang binabago. Wala pong perpekto, wala pong perpektong tagapagturo, wala pong perpektong pastor, wala pong perpektong simbahan. Pero habang tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, patuloy niya tayong babaguhin. So ano po yung bilin? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Mag-shine ka. Kapatid, ang encouragement ko sa iyo ngayong gabi, mag-shine ka. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon, tayo po ay ilaw at asin ng ating sanlibutan. May makikitang kakaiba sa'yo, mas maganda, wag mo yang itago. Amen. Meron pong isang kwento na kung saan sa malamig na lugar ng Ireland, hallelujah, para malaman natin, para kahit man lang sa kwento, no, malaman natin at maranasan natin yung lamig ng Ireland. Amen. Malamig po yung lugar na ito. So, ang pastor na ito at ang kanyang anak, okay, ay namimigay ng mga leaflets, namimigay ng mga 'di ba meron tayong mga dating
pinagkakaloob ng mga parang para makakilala. So, yung commercial natin kumbaga meron tayo noon dating pinamimigay na nag-iimbita tayo sa church, amen po ba? 'Di ba merong gano'n. So, gano'n ang ginagawa po ng mag-ama na 'to. Dalawa lang sila, yung batang 10 years old na yon at yung pastor. Amen. So, gabing-gabi. So, kailangan maubos yung leaflets na yon, yung mga pinamimigay nila. So, sabi nung tatay na pastor, kasi nga, 'di ba gabi na, at saka malamig. Sabi niya, 0 degree nga eh, dahil malamig po sa Ireland, umuulan ng yelo. Okay, kunwari nasa Ireland. Amen? So, ito po, kwento po ito na totoo ha, amen. Pero malamig yung lugar, o yung bansa na ito, hindi ko na lang binabanggit ko yung Ireland kasi nandun po si Pastora LB. Amen. Gusto nating maranasan din ang lamig ng Ireland. Hallelujah. At si Sister Eres. Amen. So, yun. Um, etong dalawa po ito, sabi nung anak niya na 10 years old, sabi niya, "Pa, ako na lang po mamimigay ng leaflets. Ako na lang po yung kakatok sa bahay-bahay. Total, ako naman po yung mas bata pa sa inyo, magpahinga na kayo. Okay? Kasi alam ko pagod na kayo." So, yung bata, mag-isa siya, lumabas, kumatok dun sa mga bahay-bahay. So, eto na yung last na leaflet na ibibigay niya. Kumatok dun sa bahay na yon. Katok siya ulit, walang sumasagot. So, iniwan niya yung leaflet dun sa ilalim ng pinto. Amen? After nun, umalis na yung bata, bumalik na dun sa church nila at nagpahinga na siya. Kinabukasan po, yung gawain, Sunday, meron pong nagpatotoo at pumasok dun sa church. Bago po siya, first timer. At sinabi niya na gusto niyang makilala ang Panginoong Jesus na kung saan ay nagbigay nitong leaflet na to. Hallelujah. Amen po ba? So, alam niyo po ba kung ano yung aral dun sa kwento na yon? Yung babae na yon, ang istorya nun is, kamamatay lang nung asawa niya. So, byuda na siya. Amen. So, nung gabi na yon, balak niya nang magpakamatay. Balak niya na pong kitlin ang kanyang buhay. Kinuha niya na yung lubid. Umakyat na po sana siya doon sa silya para ikabit niya na doon sa ulo niya yung lubid. Pero merong pumigil sa kanya. Yung kumakatok na yun na 3 beses doon sa pinto. At nakita niya, narinig niya na iyon ang tinig na malaanghel na nagsasabing, mahal ka ng Diyos. At dun po, hindi na po siya nagpakamatay. Amen? So minsan po, ano po yung aral ng kwento na yon? Napakalaki ng importansya na tayo po ay nagbabahagi